Magandang umaga. Pasusuri makaiga ng mga otoridad na mekaniko ngayong araw ang bus ng GV Florida Transport na nahulog sa bangin sa Banawe Bontoc Road sa Mountain Province noong Biyernes. Bukod kasi sa human error, sinisilip din ng mga otoridad ang posibleng problema sa makina. 14 ang namatay sa aksidente, kabilang ang komedyanteng si Arvin Jimenez, mas kilala bilang si Tado. By live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Igan, human error o mechanical failure. Yan nga yung anggulong tinitignan ngayon ng mga investigador na posibleng dahilan kung bakit nahulog ang bus ng GV Florida sa Banawe Bontoc Highway dito nga sa Mountain Province. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng isang unit ng GV Florida bus papuntang Bontoc Mountain Province noong Biyernes. 14 ang namatay nang mahulog ang bus sa mahigit 100 talampakang lalim na bangin. Mahigit 30 naman ang nasugatan. Inimbestigahan pa ang sanhi na aksidente. May ng human error at saka may sa mechanical defect. Pero tingnan natin. Kasi pumunta naman yung natin kahapon, hindi ko pa nakausap yung mekaniko. Susi sana sa investigasyon ng testimonya mismo ng nakaligtas na driver ng bus, lalo pat human error ang isa sa mga anggulong sinisilip ng mga otoridad. Pero dahil ginagamot pa sa ospital ang bus driver maging ang kanyang konduktor, di pa sila nakukunan ng salaysay. Ipasisiyasat naman ngayong araw sa mekaniko ang nawasak na bus para tignan kung nagkaroon ng aberya ito. Kwento kasi na ilang nakaligtas na pasahero, nawala naman ng preno ang bus, bagay na tinanggi naman ng GV Florida bus. Kasi ang technology daw na yan, pagka nagka-depekto, ilalak nung brake, yung brake niya. Ilalak nung mekanismo yung brake niya, titigil na yung bus. So hindi tugma, technically, yung sinasabi na nawalan ng preno. It's a one-lane road. Tapos super kapal daw yung fog early in the morning. Nagkaroon na miscalculation doon sa kurbada. Matapos patawan ng 30-day preventive suspension ng LTFRB ang lahat ng mahigit 200 bus ng GV Florida, simulan ng kumpiskahin ang mga plaka nito. Sasailalim din sa roadworthiness test ang mga bus. Ang lahat ng driver magsiseminar at ida-drug test. Napag-alaman din ng LTFRB na kolorum o walang prangkisa ang naksidenteng bus. Pagmamayari raw ang bus ng isang Norberto Cuen na siya ring namamahala ng Mountain Province Cable and Tours. Ang kanilang plaka na ginamit doon ay hindi nila plaka. Plaka ito ng Mountain Province Cable and Tours at yung ginamit nilang bus doon ay hindi otorisado. Walang registration sa amin. Ibig sabihin hindi pa na-approve. Depensa naman ng abogado ng GV Florida bus, nabili raw nilang unit ng Mountain Province Cable and Tours noong September 2013, kasabay ng siyam na iba pa. Prinoproseso pa ang paglilipat ng mga ito sa pangalan ng GV Florida bus. Ang tanong nga nila, bakit naman hindi pa naayos yung papel, tinakbuhan mo na? Pagtitimbang ng management yan. Dahil kung hindi mo naman tatakbuhan yung rota, kawawa ang mamamayan natin. Tourist destination yan. Sinisika pa ng GMA News na makunan ang pahayag ng Mountain Province Cable and Tours. Igan sa nakatakdang balikan ng mga pulis at mga investigador nga ang accident site kasama ang ilang mekaniko nang sa ganoon ay masuri nila itong nalaglag na bus. Igan? Maraming salamat, Haji Rieta.